So hello po mga ka-farmers, welcome po ulit dito sa ating channel. So bali update po ngayon mga ka-farmers dito sa sa aking ampalaya na Galaxy Max F1. So bali ika 44 days na po ito na simula na i-direct seeding. So nagpaluwa pa ako dito mga ka-farmers sa pag-spray ng fungicide. So kung nakaalala nyo nung nakaraan kong video, nag-spray pa ako dito ng Kuside na fungicide. So ngayon yung follow-up ay ibang fungicide po ulit mga ka-farmers yung gamit ko. So bali yung ginamit ko po ngayon dito ay yung Score. So Score fungicide po mga ka-farmers, no. So nagpalit muna ako para iwas po tayo so iwas immune na rin po sa mga bakterya. So okay, at nakapag-harvest na po kanina dito. So bali pang third harvest mga ka-farmers. So marami na rin po siyang bunga at sa ngayon. So kanina, so nag-estimate po ako sa pag-harvest kanina. Sabi ko makakuha ako ng siguro mga 5 kilo. So nung nadala ko na po mga farmers sa bahay, so nakakuha ko ng nasa 25 kilos po yun lahat mga farmers, no. So nasa 22 kilos po yung class A niya at nasa 3 kilos naman po yung kanyang class B. O talagang malalaki po yung bunga niya. So ganun talaga pag una pa at bata-bata pa po itong ampalaya. So talagang class A na class A po talaga yung mga bunga niya. So kanina dun sa matanda ko ang ampalaya, so nakakuha rin po ako dun ng mahigit 20 kilos. So nasa mahigit 40 kilos po lahat yung kabuuan na napitas ko. So bali dito i-update ko po to sa inyo mga ka-farmers, no, nung nakaraan. So nung napapansin nyo po yung mga dahon na po na dilaw-dilaw. So nung nakaraan, nung nag-spray pa lang ako ng Kuside ay lip spot pa lang po yan, spot pa lang po yung napapansin ko. So nung so mga 2 araw na nakapag-spray ako hanggang ngayon, so ito na po nangyari, nagdilaw na po siya. So yung maganda po dito mga ka-farmers ay hindi po siya umabot sa taas. So bali tumigil lang na lang po siya diyan. So yan na lang po yung napiktuan. So nakabali na recover na po siya mga ka-farmers, no. So ngayon panigurado bali nagpaluap ako ng pag-spray ulit ng fungicide ng Score. So hindi po ako naghalo ng insecticide, pure po lang po yun na fungicide para iwas po muna chemical reaction dahil mahirap na mga ka-farmers doon dahil nagpapagaling pala po itong ating ampalaya, no. So buti na lang hindi po lahat ng puno niya ay nagkaroon po ng punggos. So ganun din po dito sa taas mga farmers. So ayan, nagyeyelo po siya, pero okay na po yan dahil inoobserbahan ko naman po yung kanyang talbos at saka yung sunod niya pong dahon ay wala na pong hindi na po siya dumiretso. So dito halimbawa po nito mga farmers, okay na siya. So hanggang dyan lang po talaga siya. So buti na lang at gumanda po yung panahon ngayon at tumigil na rin po yung hindi na po umulan. So bali buong araw po ngayon na maganda yung panahon. So ngayon ay hapon na rin. So sana hindi muna umulan mamayang gabi para mababad po talaga sa fungicide ditong ampalaya yung kanya mga daon at hindi po mabanlawan. So ayan mga ka-farmers, so talagang mga siguro next week ay makakakuha na talaga ako dito ng marami-raming bunga niya. So yung pitas ko po dito ay twice a week, every kada Martes at saka Biyernes. So Martes po ngayon, so next Friday ulit pa ako magpipitas, so 2 days gap. At next na pitas na naman next week ay Martes na naman. So doon po mga ka-farmers at dumadami yung pitas ko kasi 3 days po yung gap niya. Mga farmers, so marami na rin po sa baba niya. Ayan, hindi lang po siya halos mapansin kasi karamihan yung bunga niya puro pa po sa sides.
So wala pa siyang masyadong bunga po sa taas dahil kakasampa niya pa lang. So yung dito banda mga ka-farmers, ito po kasi yung ano, bali napasukan ng baka ko kaya merong bakante. So namatay na po yan dyan. So bali 2 puno po yung namatay. So naapakan ng baka. Yan. So bali nag-apply na rin ulit ngayon ako ng abono mga ka-farmers, no, kasi every after harvest ay nag-aabono ako. So ngayon ay nagdagdag na rin po ako ng abono. So bali 3 lata na po ng triple 14 sa 16 liters, tapos 1 lata na po ng urea. Tapos sa kada puno niyan po mga ka-farmers ay 3 lata na po yung ina-apply ko. Dahil parami na po yung bunga niya at kanyang ganun din po yung sa mga sanga. Kaya malaki na rin po yung abonong nakukonsumo nito. Ayan. Ay, ito na rin po yung aking sitaw. Ayan. So bali nakapag third harvest na rin po ako kanina dito dahil halos sabay-sabay rin po yung pitas ko sa sitaw at saka dito po sa ampalaya na to. So papasalamat din po ako mga farmers, no, dahil hindi masyado itong naapektuhan ng punggos at di na po kumalat. Kasi siyempre kinabahan din ako dito mga ka-farmers, no. Sabi ko kala ko hindi ko na maagapan dahil bata pa to at halos dito na rin po ako nag-invest mga ka-farmers, no. Dito na pumasok yung kapital ko sa huli kong itinanim na ampalaya. So yung halos yung kinita ko po dyan sa matandang ampalaya ko ay dito po napunta. So mga ginamit ko po na sa binhi, sa plastic mulch. So lahat na po mga ka-farmers, no, yung binili ko po sa bulo, yung ginawa kong poste, mga lahat na po ng expenses mga ka-farmers, no, naipon po dito, lahat po ng kapital dito po napasok. So kahit kaunti lang po to mga ka-farmers, nasa 250 lang to kapuno, so hindi po to biro. So hindi po maliit yung naging kapital ko dito mga ka-farmers, no. Malaki na rin po yung naging kapital ko. So pasalamat na rin ako at nag-uumpisa na rin po siyang mamunga. So ito po mga ka-farmers yung sinasabi kong fungicide na gamit ko po ngayon. So score po siya. So bali nasa 250 ml po ito. So ito rin po dati yung ginagamit ko sa talong. So yung ginagawa ko po dito, hinahati ko po. So ginagawa ko po siyang 125 ml at saka hinahalo po sa 1 litrong tubig. At kada spray ko po ay ginagawa kong 40 ml or 30 ml kada knapsack sprayer po. Pero ngayon mga ka-farmers ay pinuro ko na po siya. So hindi na po ako naghalo ng tubig dito. So yung ginawa ko po dito ay 10 ml yung ginamit ko sa 16 liters na tubig. Ito po yung knapsack sprayer na gamit ko. So hindi ko na po ito minix sa tubig. So puro na lang po. So ito po ay produkto po mga ka-farmers ng Syngenta. Ayan. So epektibo rin po yan na score na isang fungicide na ginagamit ko sa aking mga gulay. So ito na rin po mga ka-farmers yung aking matandang talong, ampalaya pala. So titigil ko na rin po mga ka-farmers sa pag-apply ng abono dito dahil bumagsak na rin po doon sa banda sa taas niya. So nasigtumba na rin po yung mga poste doon. So dahil nakaraan ay malakas po yung hangin at saka ulan. So stop na po sa pag-aabono dahil dito na ulit po ako mag-aalaga. At meron na rin po akong bagong alagaan ngayon dito na talong. So pang 3 days na po ito na simula ko pong itaninim, kaya lang sobrang lilit po ng punla ko. So hindi pa rin po ako nakapag-apply ng abono dito. Bali gagawan ko na lang po ulit ito mga ka-farmers ng bagong video tungkol po dito sa tanim kong Calixto F1. So dito at sa matandang tanim ko po na
ampalaya. So siguro hayaan ko po muna sa ngayon dahil nakapagpunla na rin po ako doon ng sili. So Laba F1 po yun mga ka-farmers, to pagtatamnan ko po ulit ng sili. So tatanggalin ko po yung ampalaya at ilalan prep po ulit. At dito po ako tatanim ng sili. So nasa 7 tree po yun, 6.5 lang po yun. So siguro hindi na po ito mapupuno. So another punla po ulit ako ng ibang talong. So yung iba talong at saka sili. So next update na lang po ulit mga ka-farmers, no, mga sa patungkol po dito sa aking mga munting gulayan, no. So ayan, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.